Hello sa inyong lahat! Gusto kong gumawa muna ng video kahit antok na ako kasi gusto ko talaga makagawa ng video araw-araw. Sa video na to ay sasagutin ko ang comment ni Jen Rose Ramos. Sabi niya, "Ma'am, paano po pala kapag walang reference? Mahihirapan na po bang maghanap ng work? Salamat po." Ayan, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain, especially dito sa Madrid, sa pagkakaalam ko sa panahon ngayon ay talagang kailangan na meron kayong reference. Kasi kung wala kayong reference ay medyo mahihirapan talaga kayong makahanap ng trabaho. Dahil sa dami na ng tao dito, ang mga employer ay talaga nagre-require na sila sa mga tatanggapin nila na chika. Depende na lang kung kayo ay, ang tawag doon, kayo ay recommended. Halimbawa, may isang amo na naghahanap ng chika, tapos inirecommend kayo nung kaibigan nyo or may kakilala. Basta iba kasi kapag recommended kayo. Pag recommended kasi kayo, mabilis kayong matatanggap. Kaya lang, minsan, kahit recommend din kayo, ay nagtatanong pa rin ng employer kung meron kayong reference kasi gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang background mo. Ayan, medyo mataas ang kompetensya pag narito na kayo sa Madrid. Sa totoo lang, kaya nga hindi rin ako umaalis kaagad dito sa amo ko kasi nga, ay ako ay natatakot na kapag ako'y umalis ng aking trabaho dito ay sa dami na naghahanap, sa totoo lang, kahit pasabihin na may papel na ako, maraming mga may papel din ang lumalaya sa kanilang mga amo. At syempre ay naghahanap ng trabaho. Kagaya nga yan, minsan kahapon, kasi marami din kami mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa lugar namin, dito sa lugar ng amo ko. Tapos nagkwentuhan kami doon sa bus at sa totoo lang ay gusto na rin nilang umalis. Yung isa ay magpapaalam na daw ngayon. Hindi ko lang alam kung nakapagpaalam siya kanina. Tapos yung isa, gusto na rin talaga niyang umalis. Gusto niyang maghanap ng ibang amo kasi nga, lalo na ang balita ay tumaas na ang sahod. Pero binanggit niya ito sa kanyang amo at parang sabi ay hindi pa daw approve. Pero approve naman na. Tapos, ayun nga, sa totoo lang ay hindi ganoon kadali na humanap ng kapalit ng amo na lilipatan mo. Kahit pa sabihin natin na may papel na kasi syempre kailangan mo din ng reference kapag naghanap ka ng trabaho. Hindi ganoon kadali. Pero sa mga kababayan natin na pupunta dito na walang reference ay pwede rin naman kayo makipagsapalaran. Kaya lang, sa totoo lang ay hindi ganoon kalaki ang chance na kayo ay matanggap kaagad. Pero may mga pwede naman kayong gawin. Talagang halimbawa, may mai-encounter kayo na magbibigay ng 1 month lamang or mag-e-extra lang kayo doon sa amo kasi nga uuwi ng Pilipinas yung ating kababayan, igagrab nyo na yan. Kasi yung papasukan mo na yun na trabaho, pwede mong gawing reference yung amo na pinasukan mo. If ever naman wala ka na-encounter na gano'n, na naghahanap ng replacement, makipagsapalaran ka lang. Kasi ako sa totoo lang, nung time ko pa yun, magsi 6 years ago na. Wala talaga akong reference. Kaya lang, scroll ako sa Facebook. Ngayon, itong pinalitan ko, siya kasi naghanap ng papalit sa kanya. Tapos, yung iba kasing mga nag-apply, nag-inquire doon sa pinalitan ko, ay masyadong mga demanding. Maraming kasi nga malayo yung trabaho na ito. Kaya, ako yung nakonsunadahan niya. Tapos, ako lang yung pina-interview niya doon sa amo. Ang magiging lang din kung sakali na wala kayong reference, kahit malayo, huwag kayong magpo-focus o huwag din kayong makikinig doon sa ibang mga kasamahan o magiging kasamahan nyo dito sa Madrid na pag nalaman na malayo or outside Madrid, huwag mong kukunin. Especially kung wala kang reference, kahit medyo malayo yan, i-grab mo na. Pag medyo matagal-tagal ka na at pwede ka lumipat ng trabaho. Pero for the meantime, i-grab mo na lang muna kung ano yung meron. Kung sakali naman, kung ano man, basta ang tip ko lamang sa inyo kung sakali ay kung ano muna yung tatanggap sa inyo, i-grab nyo na lang muna. Pero kung sa palagay mo naman na ang qualification mo, at ikaw lalo na kung may reference ka, pwede kang mamili. Pero kung halimbawa sa tingin mo, nakailang take ka na ng interview, tapos wala pang tumatanggap sa iyo, next time na may mag-hire sa iyo,
i-grab mo na. Huwag ka na munang mamili. Tapos after ng naka-adjust ka na pwede ka nang lumipat. O kaya naman, habang naandun ka sa amo na yon, ang kadalasan din naman minsan ng interview ay Saturday at Sunday, may mga ganon. Pero, kadalasan din, may interview ng weekdays. Pero pwede mo naman sabihin doon sa kung saan sa pag-interviewin mo na kasalukuyang ikaw ay nagtatrabaho. Kaya kung po pwede, ay Sabado at Linggo. Kaya yan, sa mga kababayan natin, huwag kayong mawawala ng pag-asa if ever na pipiliin nyo talaga ang Madrid at gusto nyo dito talaga magtrabaho, ay pwede naman kayong pumunta. Kaya lang talaga, kailangan nyo magdala ng sipag, tiyaga, pasensya, at lakas ng loob talaga. At syempre, determinasyon. Kasi syempre, kung wala kang determinasyon, baka umuwi ka na lang din ng Pilipinas o kung saan, o mag-give up ka na. Kasi hindi rin talaga madali maghanap ng trabaho. Kung ikaw talaga ay maraming experience, tapos hindi ka naman pa ganoong katanda, ang pinakang gusto kasi ng mga employer ay nasa 35 hanggang 45 siguro, mga ganyan. Kasi kagaya nga nabanggit ko, ang hinahanap ng employer ay 35 pataas. Kaya kung ikaw ay nasa 35 pataas ang edad, tapos may reference ka na maganda, sigurado makakahanap ka agad ng trabaho. Lalo na kung may experience ka sa bata. At syempre, magaling ka magluto at marunong kang mamlansya. Kasi syempre, ang mga damit dito ng mga amo, may mga masiselan. Ayan, pero hindi naman lahat. Depende lang talaga sa amo. Ayan, sana ay makatulong ang video ito sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Spain, lalo na yung mga walang reference. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, ang kagandahan ng pag dito kayo pupunta sa Spain o sa Madrid, 2 taon lang talaga ang aantayin nyo. At kayo ay mag-a-apply na kayo ng resident permit dito. Kaya lang dito sa Spain, hanggat hindi ka nag-take ng exam, ikaw ay magre-renew. Kaya ayan, pero maganda pa rin dito. Kaya sa mga kababayan natin, kung makakapunta kayo dito sa Madrid, Spain, ay walang problema. Wag niyong pansinin yung mga kababayan natin na sinasabing, ay, hikayat ng tao na pumunta dito sa Madrid, wala na ang trabaho. Kami ganun. Sobrang dami na kasi ng taong pumupunta dito. Siyempre, sa totoo lang, kaya naman kasi dumadami yung mahirap maghanap ng trabaho kasi nga, katulad ko, may papel na ako. Tapos, hindi kasi kami nagpapalit ng trabaho. Unlike dapat, ay may papel na kami, pwede na kami magtrabaho sa iba. Para sana yung pwesto namin, as a chika, ay may papalit na mga bago, yung mga wala pang papel. Kaya lang, marami kasing requirements bago ka pa makapagtrabaho sa ibang field. Kung sa restaurant kasi, kaya ayaw din namin sa restaurant minsan dahil pagod din o kaya naman ay ang kadalasan na day off dyan ay weekdays. Madalang ang magiging kasama mo na mag-day off kapag weekdays kasi kadalasan ang mga day off ay Saturday at Sunday. Depende na lang kung matagal ka na natrabaho dun sa restaurant, baka may chance na Saturday at Sunday ang iyong day off. Tapos, yung iba namang mga possible na trabaho na pwede sa may papel, ay kailangan naman fluent ka sa Espanyol. At syempre, yung iba naman ay kailangan nag-aral ka din. Kaya hindi ganoong kadaling lumipat ng trabaho hindi ka na maging chika dito kasi napakadali lang naman kasi maging chika kasi maglilinis ka lang naman, normal lang naman yung gagawin mo. Sa ibang field may mga requirements talaga na kailangan, saka parang inaano din nila na mas malaki din ang sahod ng chika kaysa sa iba. Depende na lang pag narito kayo sa Madrid, Spain, kayo na ang bahalang mag-decide kung anong gusto nyong trabaho pagdating nyo dito, kung sakaling nagkaroon na kayo ng papel. Ayan, medyo mahaba-haba na yung marites ko sa inyo. At sana ay magkita-kita tayo dito sa Madrid, Spain ngayong 2025. Kaya good luck sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung nakapagsimula na ng application nyo papunta ng Europe. At sa mga kababayan naman natin na magsisimula pa lang, ay sana makahanap kayo ng legit na pag-a-applyan nyo para walang masyadong stress sa inyong pag-a-apply at makarating kayo dito sa laling madaling panahon. Ay maraming salamat sa inyong lahat at abangan nyo ang aking susunod na video.